hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ilang lugar na sineserbisyo ng Maynilad, nagre-reklamong nawalan agad sila ng tubig, kaya't hindi nakapag-ipon. Maynilad, nag-iikot na para magrasyon. Ilang taga-Caloocan sa ilegal na koneksyon ng tubig, napilitang umigib. Granada, ginamit sa pagpapasabog sa huling araw ng bar exams. Isang kaanak na mga ampatuan, kabilang sa mga sugatan. Alpha Kappa Rho, itinangging isa nilang miyembro ang nasa likod ng pagpapasabog. Mahigit 40,000 trabaho pasalubong ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pagbabalik Pinas. House Justice Committee nagdesisyong suwayin ang utos ng Korte Suprema at ituloy ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Korte Suprema nagbabala sa mga mambabatas. Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal at kanyang pamilya nakatanggap daw ng pagbabanta. Go against my family. It's really have nothing to do with my work. And if you do pursue that, I won't take it sitting down. Manny Pacquiao, idinaan sa basketball ang pagkukondisyon para sa laban niya kay Antonio Margarito. Pacman, problemado ba sa timbang? Sa gitna ng pag-aabang sa naligaw na botanding sa Subic, jellyfish na nakamamatay ang lason, namataan. Mariah Carey na nababalitang buntis, nadulas habang nagpe-perform sa Singapore. At Jeneline Mercado, sumabak sa sexy pictorial. Hindi raw nagpaalam sa boyfriend na si Dennis Trillo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Tiangco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Naku, pahirapan po tayo uli sa tubig, mga kapuso. Pansamantala kasi isinara kaninang umaga ang Angat Hydroelectric Power Plant. Ang resulta, ilang araw mawawala ng tubig ang mahigit 30 barangay na sinusuplayan ng Maynilad. Mamayang hating gabi pa dapat magsimula ang water interruption. Ang problema, kaninang umaga pa lang, wala ng tubig na tumulo sa maraming mga gripo. Hindi tuloy nakapag-ipon ang maraming mga residente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Alas 8 kaninang umaga, pansamantalang isinara ang Angat Hydroelectric Power Plant para bigyan daan ng pagkukumpuni sa isang bahagi nito. Papalitan ng tinatawag na disc valve sa isa sa mga tunnel. Apektado tuloy ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mamayang hating gabi pa nakatakdang magsimula ang water interruption sa 32 barangay na sineserbisyohan ng Maynilad. Kabilang sa maapektuhan ng Caloocan, Valenzuela, Malabon, Las Piñas at Quezon City. Pero kaninang umaga, wala nang pumapatak na tubig sa ilang bahagi ng Batasan Hills sa Quezon City. Hindi na tuloy nakapag-imbak ng tubig ang mga residente. Kagabi makakaipon pa po kami kasi dapat ngayong araw po ang wala na pong tubig. Kaso kagabi pa po wala na. So hindi po kami nakaipon. Hindi na po kami minsan naligo. Tapos yung mga bata, kung maaari hugasan na lang po namin sila. Paliwanag ng Maynilad, nagkasabay-sabay lang ang pag-iigib ng tubig. Sabay-sabay silang kumuha ng tubig mula sa ating distribution network, kaya yung water supply at water pressure agad na apektuhan para dun sa mga nasa matataas na lugar. Ilan sa mga unang makakaramdam ng kawalan ng supply ng tubig ang barangay sa Uyo sa Quezon City, Potrero at Tugatog sa Malabon, at General T. De Leon sa Valenzuela. Bagamat perwisyo ang dulot nito sa mga residenteng maapektuhan, napapanahon na raw ang pagkukumpuni. Ito kasing facility na to, ginawa pa noong 1960s. At
over time, yung wear and tear nga nung equipments, saka nung infrastructure, kailangan na talagang bigyang pansin, kailangan nang i-address yung kinakailangan na repair and maintenance work. Sa barangay Bahay Toro, kahit na may tubig, naniguro na ang mga residente ng Pugad Lawin Villas at North Point Subdivision, kaya't nagpa-deliver na sila ng libreng tubig bilang paghahanda. Sa Huwebes pa kasi unti-unting babalik ang supply ng tubig hanggang sa manumbalik sa normal pagsapit ng Biyernes. Para sa mga apektadong lugar, maaari magpa-deliver ng tubig sa Maynilad. Tumawag lang sa 1626. Iikot simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang mga water tanker. At pangako ng Maynilad, maaari pa silang mag-extend kung kinakailangan. 24 na water tankers ng Maynilad ang handang mag-deliver ng tubig. 10 water tankers naman ng Manila Water ang handang umasiste. Pero kahit pa mayroong sigurado mapagkukunan ng supply, iniengganyo pa rin ng mga water concessionaires ang pagtitipid sa mga panahong humihigpit ang supply ng tubig. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At dahil wala nang magamit na pampaligo at panlaba, napilitan ng ilan nating kababayan na gumawa na lang ng illegal na koneksyon para sila'y magkatubig. Nakatutok si Dante Perello, exclusive. Madaling araw pa lang subsub na sa paglalabas si Aling Miraflor matapos mabalitaan na kabilang ang kanilang lugar sa Barangay 137 sa bagong baryo Caloocan City sa mawawalan ng tubig dahil 3 araw na kukumpunihin ng Maynilad ang Angat Hydroelectric Power Plant. Alas 3 po. Bakit po? Kasi kagabi po, mahina po yung tubig. Tapos marami po din naghabol na makapag-igib ng maaga. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, inanunsyo na mawawalan ng tubig. Pero hating gabi pa lang raw ay naputol na ang supply sa Barangay 136. Kaya si Mang Romel dumiskarte na rin para lang matugunan ang pangangailangan. Sa illegal na koneksyon ng tubig siya umigib. Hirap po kasi kung wala tubig, araw-araw nga. Ligo ka, araw-araw uminom. Desperado na rin ang mga taga-Barangay 141. Kaya bilang remedyo, pinakailaman na nila ang manhole na ito at kinabitan ng hose ang main pipe ng Maynilad. 1 week before, bago i-announce to, wala na ho kami tubig dito. Bakit daw ganun? Hindi ho namin malaman kasi ang daming binubungkal dito eh. Malaki ang pakinabang ng balon na ito na nasa Karatig Barangay lang, pero di na rin daw ito sumasapat. Ang balon na ito ang alternatibong pinagkukunan ng supply ng tubig ng mga taga-Barangay 140. Pero dahil maging ang mga kalapit na barangay ay dito rin kumukuha tuwing may water shortage, may pagkakataong nauubusan din ito ng tubig. Sa panghugas-hugas na panligo, gano'n na lang. Pero madami na mga residente na ikinabang din. Batid ng kapitan ng barangay ang maling pamamaraan ng kanyang mga kalugar. Pero dala na rin daw ng mahigpit na pangangailangan ay di na rin niya basta masaway ang mga ito. Yung iba, yung mga illegal connection, hindi maano yung tao dahil walang mainuman at saka walang makapaligo. Kaya kumukuha sila sa illegal. Humingi na rin siya ng tulong sa pamahalaang lungsod ng Caloocan para marasyonan ng tubig ang kanilang barangay. Para kung di man daw matigil, ay mabawasan na ang mga kumukuha ng tubig sa illegal na koneksyon. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Kamustahin natin ang mga lugar sa Quezon City na apektado ng water interruption. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna. Ramdam na ng ilang mga taga-barangay sa Uyo ang water interruption na inabiso ng Maynilad simula pa kahapon. Pero may ilan sa kanilang nakakaranas pa rin ng malakas na tulo ng tubig sa kanilang mga gripo. Pinagtsatsagaan na lang nila Evangeline de la Fuente ang mahinang tulo sa kanilang gripo, mapuno lang ang kanilang drum at mga balde. Mabuti na raw ito kaysa walang tubig. Scheduling ang tubig sa kanila pero hindi naman daw ganito kahina. Pakiusap ko nga lang sana po sa Maynilad na kung maaari nga po sana maanuhan po talaga ng daloy ng tubig kahit minsan napupuyat kami. Puyat kami pagka nag-iipon. Kahapon nag-abiso ang Maynilad na mawawala ng tubig ang 32 barangay sa Metro Manila kasama na ang Sauyo sa Novaliches, Quezon City. Alas 8 kanina tuluyang isinara ang valve sa Angat Dam para sa maintenance. Kaya inaasahang hating gabi mamaya mawawala ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Ilang lugar din ang makakaranas naman ng low water pressure o mahinang tulo ng tubig sa gripo. Sa Biyernes pa raw inaasahang maibabalik ang normal na daloy o supply ng tubig. Kaya bago pa tuluyang mawala ng tubig, nag-imbak na si Bibi Ignacio. Ang lahat ng pwedeng paglagyan ng tubig kasama ng washing machine at mga kaldero, pinuno na niya. Asahan ko matmaya, binubuksan ko yung gripo dahil sabi nila after lunch wala na. Ang sabi sa TV, alas 6 kahapon ng umaga.
Eh ngayon sabi sa amin ngayon tanghali raw. Hindi naman namin naramdaman na nawala ng tubig. Ano ba, umaasa kayo na hindi na sana mawawala? Oo, sana nga. Kasi kailangan. Si Arlene Del Monte naman, nilaban na ang lahat ng maruming damit. Ayun nga lang na magkaroon kami ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig kahit ganito. Huwag lang mawalan ng isang araw na wala talagang tubig kasi ang hirap ng walang tubig. Bakit? Nagkaroon na ng water rationing ang Maynilad sa mga apektadong lugar at bukas inaasahang magkakaroon muli. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Sa iba pang balita, hindi pa rin nahahanap si Carol Day, ang negosyanteng British national na residente rin ng Hong Kong na pinaniniwalaang nawala habang narito sa Pilipinas. Hinahanap na siya ngayon ng kanyang anak. Nakatutok si Julio Segovia. Mula Hong Kong, bumiyahe pa Maynila si Jai Day para hanapin ang nawawala niyang inang si Carol Day, 56 years old. September 10 nang dumating sa Pilipinas si Carol para sa isang business trip. British national si Carol, pero mahigit 20 taon nang naninirahan sa Hong Kong. Noong 15 ng buwang ito, inaasahan ang pagbalik ni Carol sa Hong Kong, pero di ito dumating. Hanggang ngayon, wala itong komunikasyon sa anak o sa mga kaibigan. Hindi rin ito makita. While I was in the email account as well, I noticed emails to her from business partners and things who hadn't been able to reach her since the 10th. And then it dawned to me that I hadn't spoken to her since the 12th. You know, I'd left messages and things, but I thought, you know, she's probably busy. Isang Facebook account ang binuksan ni Jai para sa nawawalang ina. Nakapost dito ang mga larawan ni Carol. Narito rin ang ilang palatandaan. 5'4" ang taas, slim ang katawan, strawberry blonde ang kulay ng buhok, at brown ang kulay ng mga mata. Sa corporate inn sa Maynila tumigil si Carol. Di nagpa-unlock ng on-cam interview ang hotel official, pero nagbigay naman sila ng detalye. Halos 2 araw lang daw tumigil si Carol sa hotel. Nag-check out na siya umaga ng September 12. Nagpatawag pa nga raw ng taxi at sinabing papunta siya ng Makati. Sa showroom na ito sa Makati, sinasabing huling nakita si Carol alas 9:30 ng umaga nitong September 12. Kung saan sinabi raw nito sa kanyang business partner na babiyahe siya papuntang Cebu, Thailand. Hindi na bago sa Pilipinas si Carol. Ilang beses kada buwan daw kung bumisita siya sa bansa dahil sa negosyo niyang furniture at interior decorations. Ang kanyang anak, di nawawalan ng pag-asa. Di raw ito aalis ng bansa hanggat di kasama ang nawawalang ina. No matter how trivial you think it is, if you saw someone who looks kind of like her after the Sunday, the 12th, let someone know. Any information can be helpful. Sa records ng Bureau of Immigration, di pa raw nakakalabas ng Pilipinas si Carol. Kumikilos na ang PNP at NBI para mabilis na matunton ang kinaroroonan nito. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.